Salamat po at purihin ng Diyos sa kanyang mga katotohanan. As Apostle Paul said, I know whom I have believed. Tayo ay persuaded that He is able to keep that which we have committed unto Him. And that is the keeping of our souls. At sabi ni Jesus, siya ang mabuting pastol and walang makakaagaw sa kanya. Mula sa kanya ng kanyang mga tupa. So, He is able to keep. So, tayo ho ay magpatuloy sa atin hong pag-aaral about the Ten Commandments. And hopefully, as we go through these commandments, as we have said, lalo tayong nai-in love. Lalo nating pinapahalagahan, lalo magiging matamis ang mga kautusan ng Panginoon sa atin. So, before we go to our review and our lesson this morning, let us first pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Tunay, napakabuti mo. Ang iyong katapatan, Panginoon, ay perpekto. Ang iyong kabutihan ay sagana. Ang iyong biyaya, Panginoon, ay hindi namin kayang sukatin. Lalo na, Panginoon, sa katotohanan na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang siya ang maging sakripisyo para sa aming mga kasalanan, upang kami na mga sumasampalataya sa Ebanghelyo ay magkaroon ng katwiran at tunay nga na mapatawad mula sa aming mga kasalanan. Lord, salamat sa katiyakan ng buhay na walang hanggan na meron ng mga anak kay Kristo. Salamat, O Diyos, sa iglesia na yung niloob na kami ay maging kabahagi upang kami, Panginoon, ay magsama-sama upang sambahin ka at magpalakasan sa isa't isa. And Lord, as you have commanded us to grow in grace and in your knowledge, Panginoon, the knowledge of you, please, Panginoon, pagpalain mo ang aming pag-aaral ng iyong salita as we seek to continue to deepen our understanding sa mga kautusan mo. Nawa, O Diyos, hindi ito magpayabang sa amin, kundi lalo magpakumbaba sa amin at magpabanal sa amin, Panginoon. Huwag mo kami hayaan na maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad din ng iyong mga kautusan. Ama, ikaw po ang maitaas. Ingatan mo po ang mga kapatiran na patungo pa lamang, maging aming mga karamdaman, O Diyos, aming tinataas sa iyo. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So let's proceed to our review. And pinag-aralan ho natin noong nakaraan is the commandment number 5, and that is, nailang ho sige, tama. Commandment number 5 is, tinapos natin nakaraan, honor thy father and thy mother. And gusto ko lang balikan natin para tumatak sa atin yung ilang mga detalye about this. The first 4 commandments teaches us to love God, while the 6th teaches us to love our neighbor. Naalala nyo, binuod ni Kristo ang 10 utos. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa mo. At yung pagmamahal sa kapwa ay nagsisimula sa tahanan, doon sa 5 utos. Pagdating sa pamilya, loving our neighbor starts at home. At ang utos nga sa atin is to honor father and mother. To honor parents is to acknowledge their rightful status and the authority granted to them by God. Muli, ang pangunahing dahilan kaya kailangan silang igalang, kaya kailangan silang parangalan at sundin ay hindi dahil mas matanda sila, hindi rin naman dahil mas sila ang nagbibigay ng pagkain. Kung hindi dahil sila ay binigyan ng otoridad ng Panginoon. Honoring involves valuing, respecting, cherishing fathers and mothers as God-given authorities and a blessing from God. Doon yung pagpapahalaga, doon yung paggalang, doon yung pag-cherish, pagtuturing na kayamanan at biyaya ng Panginoon ng mga magulang sa atin. Sa 5th commandment in the Bible emphasizes that mothers deserve equal honor to the fathers. Hindi lamang ang tatay. Minsan sa ating kultura ay merong masyadong pagbibigay diin sa ama ng tahanan. Yes, merong mas matinding responsibilidad ang ama ng tahanan na binigay ng Panginoon bilang the head of the home, the head of the wife. Pero ang utos is honor not just your father, but also honor the mothers. At lalo na sa ating mga ama ng tahanan ay kinakailangang turuan natin yung ating mga anak to honor their mothers. Huwag nating hayaan na takot lang sila kay daddy. Huwag nating hayaan na takot lang sila kay tatay. Dapat meron din silang pagkatakot or paggalang sa kanilang mga magulang. Leviticus 19:3, lalo na sa kanilang mga ina. Ye shall fear every man his mother and his father.
So again, nandun yung fear. And yung fear dyan is not the fear of horror, but the fear of honor. And keep my Sabbaths, I am the Lord your God. In the fifth commandment, the Bible emphasizes that mothers deserve equal honor. The father has the greater accountability in leading the family. Pero nandun yung mas mabigat na, yes, may mas mataas na gawain ang ama ng tahanan na binigay ng Diyos, pero mas mabigat yung kanyang responsibilidad. Ephesians 6:4, kaya ang mga tatay ang siningle out ni Apostol Pablo, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, hindi ibig sabihin yan na ang mga nanay ay, tatay, ikaw lang gagawa niyan. No. Ang tatay yung may pangunahin at ang nanay bilang kanyang kaisa, hindi sila dalawa, kundi isa, ay katuwang niya dito. Pero merong mabigat na responsibilidad ang mga ama ng tahanan to bring up children, in the nurture and admonition, at hindi ng DepEd, hindi rin ng kultura, kung hindi ng Panginoon. So kung meron dapat nangunguna sa pamilya patungkol sa Diyos, ay walang iba kung hindi ang mga ama ng tahanan. May nangunguna sa pananalangin, nangunguna sa pagbibigay panahon sa salita ng Diyos, ay ang ama ng tahanan. Parents are tasked, meron tayong note at paalala sa mga ama ng tahanan at mga magulang. Parents are tasked by God to be the primary trainer and instructor of the children about God and godliness. So hindi lang basta, as I joked nga last Sunday, magprint ka ng malaking tarpaulin na children obey your parents sa bahay at lagi mo lang ituturo doon ang mga anak. No, tayo ay inutusan to train them up, to bring them up, to diligently implant sa mga bata ang pagmamahal sa Diyos, ang pagsunod sa Panginoon. Parents are to guide and teach your children to honor them in recognition of their God-given authority. Ipapakilala sa mga bata, anak, bakit mo kailangang sumunod kay daddy? Bakit mo kailangang sumunod kay mommy? Muli, hindi dahil ako ang nagbibigay ng baon, kundi dahil ako ang nilagay ng Diyos na otoridad sa ibabaw mo. This involves proper and godly discipline coupled with diligent instruction. Doon yung matyaga na pagtuturo, and sa mga panahon na kailangan, and it's more na kailangan sa panahon natin ngayon, ay yung makadiyos na pagdidisiplina. Deuteronomy 6 verse 6, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. So una muna ay mga magulang, dapat nasa puso ang kautusan ng Panginoon. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. So muli, it shows dito ang daily conversation with the kids ng magulang na patungkol sa Panginoon. Hindi kailangan na merong 1-hour Bible study daily. In your daily interaction sa mga bata, sa hapagkainan, sa maging minsan may mga pagkakataon siguro sa entertainment. Kapag meron kayong pinapanood, it could be a time na merong pinakita na, huy, hindi tama, i-pause muna at ipaliwanag sa mga bata, anak, yung nakita mo, yung narinig nyo, ayaw ng Diyos yun. At hindi yun dapat, again, i-impress sa kanila, that's the word, i-impress sa kanila yung authority ng Diyos. At again, maaaring hindi pa nila, in their young age, hindi pa nila mag-grasp agad, pero napakasarap sa amin bilang mga magulang. We are not perfect, far from it, pero minsan maririnig namin na si Leah and si Timmy, silang dalawa ay nag-uusap at i-rebuke nung isa yung isa. Uy, sisingaling ka. Ayaw ni Jesus niyan. Sabi ni God sa commandments, huwag ka sinungaling. Sabihin ng bunso sa kuya niya. Or sasabihin ng kuya niya dun sa bunso. At again, alam natin hindi pa nila grasp yung talagang matinding theological implication noon. But they know. Na-embrace nila yung lingwahe at meron silang ngayong kinikilala na yes, hindi lang dahil ayaw ni mami, hindi lang dahil ayaw ni daddy, kasi ayaw ni Jesus, ayaw ni God. So again, ay nahandun dapat yung matyagang pagtuturo. Proverbs 22:6, at
Isa ito sa mga na-appreciate ko, nakapaskil doon sa eskwelahan na pinapasukan ng aming panganay. Train up a child the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. There is a training, a continuous training sa mga bata na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. And let me just go through this sapagkat muli, ang ating maraming mga magulang ngayon ay bombarded ng mga unbiblical thinking. Mga hindi makadiyos na mga kaisipan na, and again, nagre-reflect ito minsan sa mga batas na sinusubukang ipasa, mga anti-palo bill. Bakit na kailangan ng anti-palo bill? Meron naman tayong anti-child abuse. So we're not promoting child abuse, but we want na manatili sa mga magulang ang kapasidad at kalayaan na disiplinahin ng maayos ang kanilang mga anak sang-ayon sa salita ng Diyos. Proverbs 13 verse 24, He that spareth his rod hateth his son. And again, I've heard parents na, kasi mahal na mahal ko kaya ayoko na paluin ayoko masaktan, mahal na mahal. Walang sabi ng salita ng Diyos, kung if you are, pinagkakait mo yung pamalo sa anak, kinamumuhian mo yung anak mo. And again, hindi ito yung talagang parang war freak ka na palo freak ka na lahat na lang ng kibot ng bata ay palo. Hindi yun ang pinupunto natin dito. But when discipline is needed sa bata, pag pinagkait ay nagpapakita ito ng pagkamuhi sa kanya. But he that loveth him, yung talagang nagmamahal, chasteneth him betimes. Naha doon yung pagpalo. And yes, mas madalas ay may kainaman habang tumatanda, dumadalang. So, dahil natututo. So, muli ho, yung wisdom ng salita ng Diyos, and let me submit that we are not wiser than Him. We are not wiser than Him. Proverbs 23 verse 13, withhold not correction from the child. Wag mong i-withhold yung correction. Pag kailangan ng correction, may sinabing hindi tama, may lumabas sa bibig na hindi tama, may ginawa na hindi tama, or withhold not correction from a child. For if thou beatest him with a rod, he shall not die. Yung lengguwahe dito ay parang borderline child abuse. Pero again, ang kasalanan ay nakakamatay. Are we convinced? Sabi ng Book of James, na pag ang kasalanan ay natapos, it bring it forth death. Ang kasalanan ay nakakamatay, pero ang disiplina, ang palo ng disiplina ay magtataboy ng kasalanan at kahangalan mula sa bata. So ang goal ay hindi wasakin siya, ang goal ng disiplina ay tulungan siya. The rod and reproof give wisdom. The rod and reproof give wisdom. At mayroong mga magulang na approach sa kanilang mga anak, ay hayaan mo lang. Well, nilalagay mo ang bata na maging hangal. But a child left to himself, ano daw nangyayari? Bringeth his mother to shame. Dahil pag ang bata ay pinabayaan sa kanyang sarili, he or she will be a foolish child. At ang Proverbs ay punong-puno ng mga kasabihan ng pag ang isang bata ay hangal, papaiyakin niya yung kanyang ina at magbibigay siya ng kahihiyan sa kanyang ama. So muli ay hindi ito lesson for child discipline, but let us be reminded sa mga katotohanan na ito. Well, why honor parents? Parents are worthy to be honored because of their numerous sacrifices undertaking for their children. Meron silang mga ginawa sa kanilang mga sakripisyo. So, kailangan lang. They should be heard due to their extensive life experiences. Meron silang mga karanasan sa buhay na kailangan natin pakinggan. Children should honor their parents for it is pleasing to God. Nakita natin sa Colossians, it is pleasing sa Panginoon. Children should honor their parents for this is right. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6. Children should honor their parents for the simple fact na ito ay inutos ng Diyos. Malinaw sa 5th commandment. Pero lastly, pinag-aralan natin last Sunday, one of the main reasons na binigay ng Diyos na kailangan nating i-honor ang ating mga magulang is for our own good.
para sa ating ikakabuti, for our benefit. Anong sabi ng Exodus 20 verse 12? Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. And if you remember, hindi ito general promise na kailangang i-view na guarantee na pag ang bata ay masunurin, mahaba ang buhay. Madalas ganun ko naririnig, ang mga bagay na hindi rin naman ibig sabihin pag namatay ng maaga. Halimbawa, wag naman mangyari. Isa sa mga young people dito sa church, namatay na suwail kasi sa magulang. Yan. Hindi agad. That's not the point ng fifth commandment. Kundi, ito? The promise is connected to the land God has promised to Abraham and his descendants. Inilabas sila ng Diyos sa Egypt, dinala sila sa promised land, at isa sa mga pangako ng Diyos upang sila'y magtagal, hindi to length of days individually, but length of days blessed by God in the land. Nandun yung biyaya ng Panginoon, nandun yung proteksyon ng Panginoon. It speaks of not mainly the length of years of a person, but of God's blessing and protection to His people in the land. Yun yung binibigyang pansin. And if you remember, tinignan natin yung isang verse or passage sa Deuteronomy na hindi lamang itong pangako na ito ng Diyos, na hindi lamang nakapako sa fifth commandment, kung hindi sa buong commandment ng Diyos. Sa buong Decalogue, sa Ten Commandments, na pag sinunod ito ng Israel, nandun yung pangako ng Diyos that they will live long in the land, pero particularly, ito'y dinibigyan din sa fifth commandment. Point, the main promise ng ikalimang utos is to live a life, whatever the length may be, that is in good relationship with and is blessed by God. So, ang pangako ng fifth commandment ay hindi mahaba ang buhay. Di paano yung mga masamang damo? May kasabihan, di ba? Ang masamang damo ay mahirap mamatay. Well, are they obedient to the fifth commandment? I doubt. Ang punto ng fifth commandment, anuman ang haba ng buhay in obeying God's commands, particularly, especially ang ikalimang utos, ay you will live it in a way na mayroong mabuting relasyon sa Diyos at nahado ng pagpapala at proteksyon ng Panginoon. And it may, listen, it may manifest sa length ng buhay. Nakuha ko ba? Pero hindi yun ang general promise na basta mahaba ang magiging buhay mo kapag masunurin ka sa iyong magulang. And by the way, it can mean literally sa mga Hudyo sapagkat ang isang suwail na anak ay pwedeng patawan ng death penalty sa lumang tipan. So when God tells us to respect our parents, He is telling us to honor anyone who has legitimate authority over us. So hindi ang fifth commandment sa pag-obey o pag-respect, pag-honor sa authority ay hindi lamang sa magulang, kung hindi it extends sa lahat ng mga legitimate authority na inilagay sa atin ng Panginoon. Whether kung yung authority na yan ay sa bahay, kailangan natin magpasakop. Sa gobyerno, Romans 13, kailangan natin magpasakop. Sa eskwelahan, mga bata, may authority sa eskwelahan. Nandiyan ang mga principal, nandiyan ang mga teachers. Kailangan magpasakop. And sa authority sa loob ng church, naglagay ang Panginoon ng mga elders or pastors in the church. Kailangan din magpasakop. At iba pang mga otoridad na lehitimo na binigay ng Panginoon. Anong sabi ng 1 Peter 2 verse 17? Honor not just your parents. Honor all men. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king. So, naahandoon ang pag-o-honor sa lahat ng mga lehitimong otoridad na ibinigay ng Diyos. And we ended our study last time sa reminder sa mga nasa otoridad. Not only parents, but everyone in authority. Pastors included, principals, teachers, employers included, must also recognize their great duty to govern well and for the good of their people. Anuman ang otoridad na binigay sa iyo ng Panginoon ay kailangan mong kilalanin na mayroong mas mataas sa iyo, walang iba kung hindi ang Diyos. Na kailangan kang makitungo ng maayos. Hindi tayo hari.
Hindi si Brother Paul ang hari ng tahanan. Merong iisang hari, si Kristo, at ako'y pinagkatiwalaan ng isang maliit na tahanan at kailangan kong maging tapat sa hari ng mga hari. Young kids, teenagers, young adults, and even married people are still to obey this command. Ang ikalimang utos ay hindi nag-expire kapag ikaw ay kinasal na. Okay? Or may sarili ka ng mga anak or may mga apo ka na rin. Ang fifth commandment ay nananatili. And if you remember last Sunday, titignan natin, even if needed, ay providing and supporting ang ating mga magulang kapag sila ay matanda na. So nahandoon yung mga responsibilidad na yon. So implicit in the command is the part of honoring our parents. Is that part of honoring our parents is the fulfilling of our duty to support them in their old age. If you remember, ni-rebuke ni Kristo yung mga Pharisees and Sadducees na meron silang na binibreak nila ang commandment ng Diyos by their tradition kasi meron silang tradition ng kurban. Kapag ang isang bagay, sabi niyang, that's kurban, that is dedicated to the Lord. Yung magulang nila na nangangailangan, hindi na nila tutulungan kasi kay Lord na to dinedicate ko na kay Lord. So ang sabi ng Panginoong Jesus na nabe-break yung fifth commandment by their tradition of kurban. And ang masamang balita ay yung kinurban nila, i-dedicate nila sa Panginoon, later pwede nilang i-unkurban. Hindi na i-dedicate sa Diyos at gagamitin nila para sa kanilang sarili. Ang punto ay nahandoon, sinabi ng Diyos, yung fifth commandment ay may kinalaman even in the material support sa mga magulang na maaaring hindi na kayang magtrabaho, hindi na kayang kumita. Now, hindi naman pwedeng abusuhin ito ng mga magulang na pag napag-aral na ang mga anak, kayo nang bubuhay ngayon sa amin. Hindi ganun. Nakuha niyo ho, mayroong mga magulang ang thinking, pag-aaralin ng mga anak, pag-aabroodin ng mga anak, para magtutustos na para sa mga magulang ay ang mga anak. That is unbiblical naman. So muli ho, ay hindi dapat abusuhin yung authority na ibinigay ng Diyos. Okay? So, yes, maaari may mga questions pa rin na hindi natin natakil lahat, but I hope generally ay na-cover natin at mas naunawaan natin ang ikalimang utos. Dako tayo sa ika-anim na utos. Sa King James Version, thou shalt not kill. Sa Tagalog, huwag kang papatay, pero ang ganda ng translation sa ESV, makikita natin mamaya, that ang mas magandang translation ay thou shalt not murder. Thou shalt not murder. So introduce yung ating pag-aaral. Siguro lahat tayo ay nasabihan na ng ganito. May lumiling, tapos pinatay mo. Tapos meron magsasabi, uy, sabi ng Bible, huwag kang papatay. Minsan joke na, alam natin na hindi, pero minsan joke, but ano nga ba ang sakop nitong utos na huwag kang papatay? Sakop ba nito ang mga insekto? Sakop ba nito ang mga hayop? Ano ba ang sakop nito na thou shalt not kill? Itong utos na ito na thou shalt not kill. Consider, pagbigyan na natin ng pag-iisip, of all the 10 commandments, the 6th commandment is the most commonly accepted in any culture. Anong ibig sabihin? Merong mga kultura na dinideny ang Diyos at marami yan. Commandment 1 to 4. May mga kultura na disrespect ang kanilang mga magulang. May mga kultura na they are very given to sexual perversions, sa mga immoralidad. Merong mga kultura na ang pagnanakaw ay inaasahan, bahagi ng kultura mismo. At minsan ang Pilipinas ay nalalagay sa ganyan. Bahagi na ng kultura ang lagay. Ang pagsisinungaling ay nagiging normal. May mga kultura na ang pagiging covetous, ang pagnanasa na makuha ang kapagmamayari ng iba ay natural lamang. It's seen as natural and still have a law, but we still have a law against murder. Ayun ang punto. Maraming mga kultura, ini-embrace ang mga kasalanan, pero again, kapag merong pinatay ng walang katampatang dahilan, meron pa ring hustisya. Even sa mga lugar na sabihin natin may gulo, in a way, ay gumagana pa rin ito na batas na bawal ang pagpatay. So sa Exodus chapter 20 verse 13, what does it mean? Ano bang ibig sabihin ng thou shalt not kill? Or sa Tagalog, huwag kang papatay.
Question, does this command forbid any and all form of taking of life? Kagaya ng lamok, kagaya ng poultry, o ng baboy, o ng baka, mga buhay din naman yan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na kitilin ng buhay ng isda? So again, ang ito bang commandment na ito ay nagpo-forbid o nagbabawal ng lahat ng uri ng pagkuha o pagpatay, pagkuha ng buhay o pagpatay. Well, the sixth commandment is one of the shortest. Isa ito sa pinakamaiksi, just 2 words sa Hebrew, lo ratzak. Lo ratzak. Ano, mahilig ang Hebrew sa parang may plema. In literal English, don't kill. Yun ang literal English translation ng lo ratzak. The Hebrew language has at least 8 different words for killing. Mayaman ang Hebrew language at merong at least 8 salita na ginagamit ang Hebrew language patungkol sa pagpatay. And the one used here has been chosen carefully. Yung masusumpungan natin sa ika-6 na utos ay napaka-specific. The word ratzak is never used in the legal system or in the military. Yung word na to na kill, ratzak, ay hindi ito ginagamit para sa pagbitay ng mga kriminal na dapat bitayin. Hindi rin naman ito ginagamit na sabihin sa mga sundalo na ratzak the enemy. Hindi yun ginagamit sa pagdating sa legal or pagdating sa militar. Hindi yun ang ginagamit na salita. Other Hebrew vocabulary is available for describing the execution of a death sentence or the manner of killing performed by a soldier in life and death combat. May ibang lengguwahe, may ibang salita, may ibang salita na ginagamit ang Hebrew language para sa death sentence, pagpatay sa kriminal na dapat patayin, at pagpatay sa kaaway ng mga sundalo na sumusubok manakop. May ibang Hebrew words na ginagamit. Ratzak, it's never a term that is ever associated with hunting or killing animals. Ayan. So, hindi ito ginagamit kapag papatay ka ng kakaining hayop. Halimbawa, patayin mo na yung tupa para kainin natin. Hindi gagamitin ng isang Hudyo na raksak, the tupa. Hindi niya gagamitin yun. Ibang word ang ginagamit nila. So, napaka-specific ng gamit ng ratzak na word, Hebrew word. Now, the King James translation, thou shalt not kill, is somewhat imprecise dahil itong English word na ito ay napakalawak. Pag ginamit natin yung word na kill, masasakop nito ang napakaraming mga bahay, kahit insekto, kahit hayop, o kahit halaman, o iba pang mga, or kahit yung mga kriminal na dapat bitayin, or pangalan nito, merong pelikula, naalala ko yung, Raxo Ridge yata, na siya ay nag-vow na hindi siya papatay. Pero, kumbinsido siya bilang mamamayan na kailangan niyang tumulong sa gera. So, nag-training siya na hindi siya humawak ng baril. Hindi siya papatay. Ang ginawa niya ay nag-medic siya para magligtas ng buhay. That, yes, sounds very good, pero it's coming from a wrong understanding ng word na kill sa English translation ng lo ratzak. Thou shalt not kill. The commandment does not forbid killing in general, but specifically, ito ang punto, the unlawful killing of a person. Ang ratzak ay ginagamit ng mga Hudyo para pumapatungkol sa pagpatay ng tao. Particularly, ang hindi marapat, hindi makatarungan, hindi makahustisyang pagpatay ng tao. So, hindi ito pagbabawal ng pagpatay generally, kung hindi ito pagbabawal ng unlawful killing of a person. So, better translation ang ginamit sa ESV, thou shalt not murder.
Kasi hindi mo pwede sabihin, you murdered the pig. Hindi ginagamit yon na minurder. First degree murder ang ikakaso sa'yo dahil pinatay mo yung kambing na ginawa niyong handa sa birthday. So, hindi ganun. So, medyo mas specific yung word na murder. Ang murder ay ginagamit lang sa tao. Okay? But as we will see a little bit later, hindi pa rin ganun kasaktong-sakto itong word na murder. Murder is the central concern of the sixth commandment. Ito yung pinaka-concern ng ika-6 na utos. The premeditated act of ending an innocent life and the intentional killing of a personal enemy. Ito yung pangunahing bugso ng ito yung pangunahing thrust ng murder. Ito yung premeditated, talagang pinlano na pagpatay ng isang inosenteng buhay o intentional na pagpatay ng isang tao na umaari ng iyong kaaway. Yun yung pinaka-thrust ng word na murder. But even as we have said kanina, even the word murder ay hindi pa rin ganun ka-precise para i-convey yung ibig sabihin ng Hebrew word na ratzak. Because ratzak can be used for any form of wrongful death. Okay? Again, yung murder, particularly intentional, premeditated, planned, at meron talagang matinding galit maaari sa likuran at kaya ginawa yung pagpatay. Pero hindi lamang yun. Kahit yung mga unintentional taking, unlawful taking of life, ay sakop ng word na ratzak. It also applies to involuntary manslaughter. Bawa, nagdadrive ka, as in talagang nawalan ng preno, and nag-cause ng accident, hindi mo talaga gusto, hindi mo sinasadya, may namatay. Hindi yun murder, okay? Pero yung involuntary manslaughter na yon ay sakop ng word na ratzak. Okay? Certain accidental deaths, although not intended, can be regarded as culpable. Sakop pa rin ito nung utos ng Diyos na yun. That is why God's law provides for legal sanction sa mga cases na ganito. For example, Deuteronomy chapter 4 verse 42 ang sabi, Then Moses set apart 3 cities in the east beyond Jordan. So naglagay ng mga cities, kung alam niyo may mga kanta, City of Refuge. May 3 partikular na mga lugar na pwedeng puntahan. That the manslayer, pag yung nakapatay, might flee there, anyone who kills his neighbor unintentionally, without being at enmity with him in time past, he may flee to one of these cities and save his life. Again, ang murder sa Israel is capital punishment. Pero nagbigay ng leeway ang Panginoon na pag hindi talaga sinasadya, as in, nagtatrabaho kayo, nagko-construction, natabig mo yung malaking bloke, nabagsakan yung nasa baba, hindi mo sinasadya, pero nakapatay ka. Meron pa rin itong, sakop pa rin ito ng thou shalt not kill, pero hindi ito punishable by death penalty. Pero culpable pa rin siya. Hindi siya, hindi ko sinasadya, sorry na lang, bye-bye. Hindi, meron pa rin siyang restitution na kailangan gawin. Meron pa rin siyang pananagutan. Nilabag pa rin niya yung utos na thou shalt not kill. Nakakuha ba natin? Pero hindi siya under ng death penalty doon sa lumang tipan. So the primary intention of the sixth commandment is to forbid any unlawful killing. Ayan. Yan ang pangunahing thrust ng utos sa thou shalt not kill. Anumang hindi marapat, hindi makatarungan na pagkitil ng buhay. Now, kung merong hindi makatarungang pagkitil ng buhay, isa sa mga dapat natin bigyan ng pansin ay yung makatarungan na pagkitil ng buhay. Kung merong unlawful, meron bang lawful taking of life? Well, makikita natin sa salita ng Panginoon ay meron na tawag na self-defense and meron ding makatarungan na gera. Just war. The Bible is clear that there are times that killing is not only permitted but also justified.
Okay? May mga pagkakataon na permitted, may mga pagkakataon na dapat, may mga pagpatay na sanction mismo ng Panginoon. Yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, dapat yan patayin. Yung nag-murder ng kapwa-tao intentionally, dapat yan patayin. Yung nag-commit ng adultery, dapat yan batuhin hanggang mamatay. Merong mga dapat. It's not only permitted, but also justified, even sanctioned by God. Now, in scenarios like self-defense, protecting oneself and one's family from acts of violence. Isa yun. Hindi ko na ilagay yung verse na basa ko lang ulit kayo ng madaling araw, na kapag merong nang himasok sa bahay mo para magnakaw, and mga kapatid, lalo na nung panahon, ang ordinaryong bahay ay one-room house. Na pag pumasok siya sa bahay mo, magkikita kayo agad. At nauwi sa napatay mo yung pumasok sa bahay niyo na magnanakaw, ang sabi ng salita ng Diyos, you will not be qualified as you will not be held accountable. You will not be held as a murderer sa punto na yon. Now, pag binasa, hindi ko maalala yung eksaktong verse. Gusto kong sabihin Deuteronomy 22 verse 2. Pero ang sabi sa verse 3, pero pag umaga na, tapos pinasok ang bahay mo, again, ang usapan ay magnakaw. Iba naman yung usapan na talagang sasaktan kayo at papatayin kayo, i-defend mo yung sarili mo. Pero pag magnanakaw ay umaga na nakita mo, nasaway mo siya, or may mga ang punto is to, last resort. Hindi ito lisensya sa mga trigger happy or mga war freak na naghihintay lang ng panahon na magamit nila yung kanilang mga sandata. So hindi yun. Pero may mga pagkakataon talaga na para depensahan mo ang iyong sarili, na patay mo ang isang tao, o depensahan mo ang iyong pamilya, ay napatay mo ang isang tao, you will not be held accountable. Again, sang-ayon sa mga batas ng Panginoon. In a larger scale, it can be asserted that killing may be warranted in the defense of a nation. Doon napapasok, meron tayong umaattend dito, si Kuya Roger, dating sundalo, na sugod siya sa Marawi. Gusto yung magpakwento sa kanya, magpakwento kayo. Pero pagkatapos nun, umalis na siya dahil napaka-delikado. But again, in an instance na kung saan kailangang ipagtanggol ang bayan, ipagtanggol ang mga inosenteng mamamayan laban sa mga mananakop at maninira at mamamatay, ay kinakailangan at warranted para depensahan ang kanilang bayan or nasyon. Well, sasabihin ng iba, well, killing is killing and killing is sin. Ang sabi ng Bible, thou shalt not kill. Again, nag-uugat ngayon sa maling pagkaunawa ng word na kill. Ang word na kill diyan ay hindi ginagamit sa pagdidepensa ng sarili at sa pagdidepensa ng bayan. Answer, this is an unbiblical position. Sabi ni Phil Ryken, let me quote, Christians have long believed that a war is just only if it is waged by a legitimate government for a worthy cause. So, handun yung, what's the reason? Bakit? Para saan? With force proportional to the attack against men who are soldiers, so hindi sa civilians, when all other means of resolution have failed. So may mga pagkakataon talaga na kinakailangan, kundi man depensahan, kundi para ipagtanggol din yung ibang mga mamamayan or maging ang ibang bayan na mga, for example, ang madalas nagiging example dito yung Amerika. Na may mga pagkakataon na sila ay lumalahok sa labanan ng iba para ipagtanggol yung mga masyadong naaapi. Yung mga ginagawang ethnic cleansing ng ibang mga bayan. So, doon na dapat ipagtanggol ang buhay ng mga sibilyan at mga inaapi. Remember, believers are forbidden from, by the way, lawful taking of life, nakita natin kanina, self-defense and war. Just war. Hindi basta war, baka mamaya war freak lang yung pinaka-presidente, sugod ng sugod kahit saan, kahit anong dahilan. No. Merong tamang dahilan
merong maayos na hindi yung alam mo yun, halimbawa, pumatay ng 10 Amerikano, hindi ibabagsak agad yung nuclear bomb doon sa syudad noong so proportional, merong marapat na pagtugon. Lawful taking of life, at siguro ito mas malapit to sa atin. Capital punishment. Remember, believers are forbidden from taking revenge and is reminded that vengeance belongs to God and it is for Him to implement. Okay? Malinaw sa Bible, wala sa atin ang karapatan na gumanti. Inilagay yun ng Diyos sa kanyang mga kamay. Akin ang pagganti, sabi ng Panginoon. So, hindi ito sa atin. Romans 12 verse 1, dearly beloved, hindi to verse 1, verse 13, kung di nagkakamintanda. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So vengeance is not ours. As God is our avenger, ang Diyos ang ating tagapagganti, He has established institutions by which He may carry out this righteous act. Again, God is righteous. Sasabi ng Diyos, vengeance is mine. So ang pagganti ay matuwid, pero ang pagganti ay hindi sa atin, ang pagganti ay sa Diyos. At ang Diyos ay naglagay ng mga institusyon para magawa ito sang-ayon sa kanyang kalooban. Napag-aralan natin, Romans 13 verse 4, for He, government, ang tinutukoy dyan, pasensya na mali ang spelling, is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for He beareth not the sword in vain. Ang espada ay hindi display lang. Ang baril ay hindi display lang. May umaabuso ba? Yes. Pero binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan na gamitin ito. For He is the what? The minister of God. Isa sa mga trabaho ng gobyerno ay maglingkod sila sa Diyos. Paano? Paano sila maglilingkod sa Diyos? A revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So isa sa mga institusyon na binigay ng Panginoon ay ang gobyerno para i-execute yung kanyang pagganti. Yung matuwid na pagganti. What makes... So yes, isa rito ay yung capital punishment. Maliwanag ito sa lumang tipan, may mga cases, may mga kaso na talagang worthy of capital punishment. Sa panahon natin ngayon ay masyadong maraming mga tao ang laban dito, maging ang ating gobyerno. Dati mayroong capital punishment, ngayon ay wala na. Sabihin nila, hindi effective, hindi effective. Well, ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay effective. Ito ay effective na deterrent, magbibigay babala sa iba na huwag nila gayahin. Well, what makes these types of killing lawful? Bakit ba lawful ito? Let me quote again ang sinabi ng theologian na si Phil Ryken. The answer is that their goal is not the destruction of life, but its preservation. Itong capital punishment, self-defense, or just war. Okay? Matuwid, marapat na gera. Ang goal nito is hindi para puksain ang ibang buhay, kung hindi para i-preserve at protektahan ang buhay. So just imagine, narito ang isang kaharian, kaharian A, sinugod ni kaharian B, at mamamatay ang kanyang mga citizen, mamamayan. Pwede bang sabihin ng hari, well, may 6 commandment kasi, sorry na lang ang lahat ng mga mamamayan ng bansang ito. No. Isa sa trabaho niya ay protektahan ang buhay. Kaya ilalaban sa gera, matuwid na gera, para protektahan ang buhay ng kanyang mga mamamayan. So just think, apply natin ito sa situation ng Russia and Ukraine. Merong sumugod at merong nagtatanggol. So muli, meron bang threat? Meron bang threat laban sa Russia kaya siya sumugod, preemptive? So muli ho,
This is obviously true in the case of self-defense. Poprotektahan mo yung pamilya mo. Maaari na dyan ng pumasok sa bahay at may nais gawin na masama. Sometimes it is necessary to take a life in order to save a life. In the case of a just war, the same principle applies on the larger scale. The purpose of having an army is not to kill people, but to keep a country's citizens safe. Kaya bibigyan ng armas ang mga sundalo. Kaya ipopromote at magbibigay ng katampatang budget sa military. Hindi para marami tayong mapatay. Okay? Doon makikita ano ba ang goal. Kundi para maprotektahan ng sapat ang mga mamamayan. At kung kinakailangan ay lumaban at makakitil ng buhay ng iba para protektahan ang buhay ng mga sariling mamamayan. So dito tayo matatapos. Medyo mas mabilis tayo kaysa inaasahan. Nevertheless, well, why is life sacred? Minsan, pag nanood ho kayo, do madalang pa lang ito sa Pilipinas, pero yung mga masyadong matindi sa animal rights. Hindi mo ba alam na ang tilapia ay nakakaramdam ng sakit kung paano tayo nakakaramdam ng sakit? Well, hindi ko alam. Hindi kasi ako tilapia. Sino ka para patayin ng tilapia? Buhay din yan kung paano ikaw ay buhay. Oy, pareho nga ba? Bakit okay lang kumatay ng nung Biyernes? Nag-enjoy tayo. Sino nag-enjoy na ng lechon nung Biyernes? Nag-enjoy sa lechon? Oo. Hindi nyo ba alam? Na nung Thursday, buhay pa siya? Sino tayo? May mga kapatid din yun. Hindi na siya nakita ng nanay niya. Baka nauna yung nanay niya, hindi ko alam. Nevertheless, nakuha niyo ho. Pwede tayong maging emotional, pwede tayong maging madrama sa bagay na ito. But particularly, why is human life sacred? Bakit natin ito tinitingnan na mas mataas kaysa dun sa mga animal life? Naalala ko ho, minsan nag-date kami ni Sister Jonah. Nanood kami ng, yung paborito niya, Jurassic Park. Paborito. At hindi ko maalala kung anong pang-ilang Jurassic Park, pero may decision silang gagawin. It's either pipindutin nila yung button at malalason lahat ng dinosaur. May extinct ulit sila. May extinct ulit? Ano? Or, hahayaan nilang makawala at mabubuhay yung mga dinosaur. Sabi ko, pambihira, malinaw na desisyon yan. Pag nakawala yan, marami ang papatayin na tao. Pero tumugtog ang madramang tugtugin. At yung bida o yung bata na dapat pupukpuk doon sa button para mamatay yung mga dinosaur, binaba yung kamay. Dahil sa buhay ng mga dinosaur. Sabi ko, bakit sino nga ba tayo para sabihin mas mataas ang buhay ng tao kaysa mga dinosaur? Or buhay ng tao kaysa sa mga hayop na kinakain natin? Well, why is life sacred? Sabi ng Genesis chapter 9 verse 6. Actually, kahit sa Genesis chapter 2, sinabi ng Panginoon, let us make man, Genesis chapter 1, let us make man according to our image and likeness. Man is God's image bearer. At ang sabi sa Genesis chapter 9 verse 6, whoso shedded man's blood, by man shall his blood be shed. Again, capital punishment sa murder. Why? Anong dahilan? For in the image of God made he man. Ang tanging nilikha ng Diyos sa kanyang imahe sa ibabaw ng mundong ito ay ang tao. Kaya ang buhay ng tao ay sagrado. Hindi ito nakadepende sa kulay ng kanyang balat. Ito yung isa sa mga tinungtungan kaya nagkaroon ng civil war noon sa Amerika, yung part na ayaw, nagre-reject ng slavery, at yung namang iba gustong i-keep ang slavery. At ano ang determining factor? Kulay ng balat. Pag nagbasa kayo ng mga documents noon, tinuturing nila yung mga taong itim, hindi maitim itim. Bilang hindi mga tao yan, mga hayop yan, mukha lang tao.
Dinidegrade nila. So again, a man is made in the image of God. Kahit ano pa ang kulay ng iyong balat, kahit ano pa ang edukasyon na iyong narating, o kahit gaano pa karami ang iyong pera o kawalan nito. This is the biblical logic behind capital punishment. Man is made in the image of God. So therefore, well, tuloy na natin, naunahan ko yung lesson natin. Law-abiding people and criminals, kahit ang tao ay isang mabuting mamamayan o kriminal, created in the image of God pa rin. Okay? Kaya hindi natin pwedeng lahat na nasa kulungan, ubusin sila. Hindi. They are still created in the image of God, pero may mga particular na kailangan ng capital punishment. Educated or uneducated. Naalala niyo nung panahon ni, well, iba naman pala yung panahon ni Pol Pot, pinatay niya lahat ng mga educated. Pero merong mga kultura noon at meron pa rin hanggang ngayon, kapag disabled, lumabas yung bata, may disability, papatayin agad. Huwag natin sabihin na mga liblib na lugar ito. Sa Amerika, hindi lang sa Amerika, maging dito sa atin, may teknolohiya na para tingnan yung bata na nasa tiyan, 4 months pa lang ba? 4 or 5 months? Makikita na agad kung may disability. Kapag nakita mong may disability ang bata, bibigyan ng option yung magulang. Gusto nyo bang ituloy o gusto nyo i-abort? Papatayin yung bata sa loob ng tiyan. Naalala nyo ho yung pinanood natin minsan dito? Nag-testify yung abortion doctor. Papatayin yung bata, pipira-pirasahin unti-unti. Meron silang malaking pangsipit, unti-unting kukunin sa loob. Pira-piraso yung bata pag nilalabas. So, uneducated or educated, rich or poor, old or unborn. Alam niyo ho, may mga nagsusubok magpasa ng batas kahit na ilabas na. Hanggang 6 months or 1 year old, kapag nagdesisyon yung nanay o magulang na ayaw, gusto nilang magpasa ng batas na pwede pa rin patayin. So they are made, all human beings are made in the image of God. Let me quote si John Calvin, ang sabi niya, our neighbors bears the image of God. To use him, abuse him, or misuse him is to do violence to the person of God who images himself in every human soul. So therefore, ang punto ito, kapag pinatay mo yung baboy, pinatay mo yung baboy. Pero pag pinatay mo yung tao, inatake mo rin ang Diyos. Nakuha ho ba natin? That's why mas mabigat. That's why sagrado ang buhay ng tao. The sixth commandment preserves the sanctity of human life. It also preserves not just the sanctity and sacredness of human life na nilikha sa imahe ng Panginoon, but also God's sovereignty over life and death. Sino lamang ang sino ang soberano sa buhay at kamatayan? Walang iba kung hindi ang Diyos. Hindi ang tao. So let me end here. To take a life unlawfully is not just to violate God's image in man, but also to violate God's sovereignty over life and death. That's why murder, the unlawful taking of life, is wrong. So sana mas naunawaan natin. So pag merong pamatay ng lamok mamaya, huwag mo na i-quote yung thou shall not kill. Dahil mas kukuha na natin ang ibig sabihin nito is unlawful taking of a human life. Hindi pa ho ito lahat. Meron pa tayong second part, Lord willing, next Sunday. Pero kung dito sa ating mga napag-aralan, meron ho ba may tanong? Lord Justin. Hello. Good morning po, Brother Paul. Morning po. Tanong lang po, paano po yung euthanasia? Yung kapag nagdesisyon ng pamilya na tanggalin na yung oxygen or makina ng isang taong mahal nila na sa comatose dahil sinabi ng doktor na wala na din talagang pag-asa siyang makarecover. There will be a lot of things to consider. There will be a lot of things to consider sa bagay na yan. Kukonsider natin yung hierarchy ng human ethics.
and so on. So, pero mas i-cover natin yan sa susunod na lesson. So, ayoko maging preemptive. So, mahirap magbigay ng blanket statement. Sapagkat may mga cases na talagang kaya na lang tumitibok ang puso ay dahil may makina na nagpapump. Could it be considered na buhay pa rin ang tao sa ganong kalagayan? Wala nang brain activity, as in zero, flat. Pero nananatili in a sense na may quote-unquote buhay ay dahil may makinang. So muli may maraming mga bagay na dapat i-consider, and it's a hard issue. To give a short answer ngayon I think ay hindi magiging makakatulong, pero mas pag-aaralan natin sa mga susunod. So magkakaroon ng madaming mga bagay na kailangan consider pagdating sa question na yun. Pasensya na po sa iyan natin sa susunod na lesson. Ano pa ba? Si Barboy? Paano lang ko ng mic? What can you say about human shield? Human shield. Shield. Kung yung hideout o arsenal ng mga terrorist nasa ilalim ng ospital o residential apartments sa binomba ng Israel. Nagkaroon na ho tayo ng pag-aaral ho dyan with regards to yung ginawa ho ng ano tawag dito, hindi naman Hamas yun ng Palestinian mga terrorist. Ang ginawa nila ay pumatay at nanghidnap ng mga Israelites at nagtago sila hindi sa kanilang sariling building kundi sa ilalim ng building ng mga tao, at naipit sa matinding predicament ang Israel. And kung tama ang alala ko is kung sila ay naging pabaya, as in talagang bagsak lang ng bomba kahit saan, they will be accountable to that. That's not right. Pero if they have exhaust all means at talagang naging masikap sila maging precise, ay yun yung maayos para ipagtanggol, i-preserve yung kanilang, dahil ang pangunahin nilang responsibilidad ay yung mamamayan nila. Bilang gobyerno ng Israel, yun yung pangunahin nilang responsibilidad. At yung mga gumawa ng karumal-dumal na krimen na yun ay ginawa nila yun knowing and purposefully ang ginagamit nilang, para ba ganito? Ang Israel sinusubukang i-rescue yung kanilang citizen. Yung Hamas nga ba yun? Ba't Hamas ang pumapasok sa isip ko? Whatever group na yun, ginagamit nila yung citizen nila as human shield. Okay? So yung cause ng Israel ay just. They have a just cause to rescue and preserve their citizens. Ang may malaki at mas madaming pananagutan, not saying na walang kapabayaan ng Israel, pero ang malaki at mas matindi ang pananagutan ay yung mismong supposedly government ng Palestine na talagang walang ginawa or nagtago sa likuran ng kanilang mga mamamayan. So it's very hard, lalo na kapag may mga bata at mga inosente na walang kinalaman. Pero tanong nga, anong gagawin ng Israel? Bababayaan lang nila yung mamamayan nila? That will be an unjust government. Isusugod nila yung mga sundalo nila doon sa mga napapalibot. That will be also unwise. So muli, ang just cause ay nasa panig ng Israel sa punto na yun. Meron pa ho ba? Last? Tungkol pa rin sa Sabat. Kung yung first day ngayon ay hindi Sabat, hindi Christian Sabat. At yun namang seventh day Sabat, hindi inabolish. E de, dapat sundin pa rin natin yung seventh day Sabat. Although sa tamang kaparaanan. Hindi po. As I've answered nung nakaraan, isa sa mga punto ho natin ay malinaw na sinabi ni Apostol Pablo na hindi na tayo nasa ilalim. Colossians chapter 2 verse 16, let no man judge you therefore in meat or drinks, observance of holidays, full moons, and also of Sabbath. So we are not under obligation. And then, hindi siya inabolish but fulfilled. Kagaya ng mga Old Testament sacrifices, they are fulfilled in Christ. That's why we are not doing them anymore. At ang Sabbath ay fulfilled in Christ. That's why we are not keeping yung Sabbath. That's how I understand it. So,
yes, ang ating kapahingahan ay na kay Kristo, nasa persona at nasa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. So it's fulfilled. That's why we are not under obligation na ito ay sundin. So, last na po. Tungkol sa pagpatay ng hayop, yung aso, pinagbawal ng gobyerno na patayin para kainin. Pero pag ginader nila, pinapatay din naman nila kung walang mag-aalam. At wala namang sinabi sa Bible na may particular na hayop na hindi pwedeng kainin ng tao. So, biblically speaking, hindi talaga kasalanan sa Diyos yung pumatay at kumain ng aso. Okay. So again, maraming mag-i-in-play ho na mga bagay na kailangan i-consider. Number one, yes, may batas ba sa Diyos na pinagbabawal ang pagkain ng aso? Wala. Number two, may batas ba ang Biblia na kailangan natin magpasakop sa gobyerno? Meron. At ang gobyerno natin ay nagsabi na for whatever reason ay bawal. Pangalawa, yung word na dapat, hindi dapat kainin ng aso kung hindi pwede. Halimbawa, talagang nagkaroon ng taggutom and then meron kayong kaisa-isang aso sa pamilya, well, anong gagawin nyo? Magugutom kayo hanggang mamatay or kakainin nyo yung aso? Kasi pag hindi pwede, pag hindi dapat, hindi mo kakainin pa rin yun dahil kasalanan. Pero hindi kasalanan, pwede i-consider yun. Pero tanong, maganda ba? Sa uri ng mga aso na meron tayo, sa kultura na kinalalagyan natin. For example, napunta ka sa, naalala ko, kinuwento nyo noon, napunta sa Australia, then kinuwento ng daddy, nasa in the Philippines, we eat dogs. At hindi mo maipinta yung mukha ng Australiano. Dahil sa kultura nila, ang aso ay almost elevated na kapantay ng tao, part ng family. Parang katumbas na ng cannibalism sa tenga nila yung bagay na yon. So again, in that context, masasabi kong hindi tama, hindi maganda because you will cause offense. And then tsaka mo susubukang sharean ng gospel. So may mga bagay. Now, kung halimbawa, hindi mo alam, pag uwi mo sa bahay, may Tupperware doon, pag bukas mo, huy, kaldereta. Gutom ka, kumain ka. Medyo kakaiba, pero kumain ka pa rin. Ngayon, nagkasala ka ba o hindi? Nakuha niyo ho? Maaaring hindi mo, ayoko niyan, hindi mo agad sinabi. Hindi ko naman nagtanong. Ngayon, iba naman yung kung bawal talaga, nagkasala ka. Kailangan mong humingi ng tawad. Pero wala noon. Iba naman yung ikaw yung kumatay na alam mong pinagbabawal ng gobyerno. And then yun naman mga aso, bumunta tayo sa mga asong pinapatay ng gobyerno, madalas yun yung mga nahuhuli sa lansangan na pwedeng makapatay. Pwede makakagat at makapatay. So ginagawa nila yun in preservation of human life, in protection of human life. So maraming mga bagay na kailangan i-consider, pero hopefully nakuha nyo kung paano natin pinrases yung bagay ho na yon. Kung ako tatanungin nyo, bibili na lang ako 1 kilong liempo kaysa aso. Medyo mas masarap yun, konti ang buto at mas malinis kumpara sa iba. Okay? With that, tingin ko ho, it's time na tayo ay mag-break na. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong salita. At Lord, nakita namin kung paano ikaw ay Diyos at nagpapahalaga ng buhay. At nawa kami rin, Panginoon, ay masalamin sa amin ang pagpapahalaga sa buhay na iyong nilikha sang-ayon sa iyong wangis at larawan. Ingatan mo kami, Panginoon, at maging ang mga implikasyon nito, O Diyos, ay magkaroon ng epekto sa aming mga pang-araw-araw na buhay. At paano namin titignan ang mga batas, ang mga nangyayari sa aming paligid, nawa, O Diyos, ang mga salita mo ay maging gabay po namin at liwanag. Pagpalain mo maging aming time ng fellowship, maging mga pagpapala ng pagsasaluhan, ikaw po naman patuloy na maitaas sa lahat ng ito. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po. 15-minute break po tayo.